video nga pala mga mare ay samahan nyo kaming libutin ang isla ng Talim. Wala rin kasi kaming magawa ngayon mga mare, kaya naman sabi nga ng aking buyok ay tara, libutin na lamang natin ang isla. Marami rin kasi nagtatanong at nagko-comment kung ano raw ba ang itsura ng aming isla at kung ilang barangay daw ba meron dito sa aming isla. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kaming magbilang at alamin ang bawat barangay dito sa amin. Welcome to Talim Island! Bihirang-bihira nga kumalma dito sa amin, kaya naman dito nga kami magsisimula sa Cardona side. Ang unang barangay nga na ating madadaanan mula dito sa aming sitio ay ang Barangay Balibago. Kung nanonood nga kayo ng mga video ko ay may vlog nga ako tungkol dito. Para sa akin nga mga mare, ang barangay na ito ang isa sa pinakamalinis at pinakamaganda dito sa amin sa isla. Dito nga nakatira ang aming mga kaibigan na vlogger na sa Laula and Friends. Araw-araw nga sila nagpapangusi, kaya naman naglalakihan na nga ang kanilang mga katauan. Ang susunod naman nating madadaanan na yung Barangay Tunat. Ito nga ang pangalawang barangay mula sa aming sitio. Marami nga kayong mabibiling delata dito mga mare, kagaya na nga lamang ng 555. Ang nakakatuwa pa nga dito mga mare ay wala silang damit, walang sandok, walang daga. Dahil ang meron lamang sila dito mga mare ay ramit, sanrok at raga. By the way, yun talaga ang punto nila dito dahil ginagawa nga nilang letter R ang ating letter D dahil yun talaga ang punto nila at nakasanayan. Habang kami nga ay naglalakbay ng aking buyok papunta sa susunod na baryo ay may nadaanan pa nga kaming mangilan-ngilan na bahay dito sa isang lugar. Wala nga silang mga kapitbahay at hindi nga namin alam kung paano sila nabubuhay dito. Abay, parang bang hirap tumira dito at walang kachismisan ani. May nadaanan nga kaming mga kabahayan dito mga mare at ang sabi nga ng aking buyok ay ito nga daw ang naglangin. Pero wala naman ito sa listahan ng mga barangay dito sa Cardona at hindi nga namin alam kung sitio ba ito o ano. Marami na nga ring nakatira dito pero sabi nga ng aking buyok ay wala pa rin daw kuryente. Ang susunod na barangay nga mula sa aming sitio ay ang Barangay Lambak. First time ko nga lang din makakatapak dito mga mare at ang sabi nga nila isa nga rin daw ito sa pinakamagandang baryo dito sa amin sa isla, kagaya nga ng Balibago. Kaya naman sabi ko nga sa aking buyok ay dumuo nga kami at malaman kung totoo nga ba. Shout out. Pagruong nga namin ay binati na agad kami ng mga tao rito. At marami rin palang nakakakilala sa akin dito mga mare. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang kanilang lugar at meron pa silang mini park. Totoo pala ang sabi-sabi na isa ito sa pinakamaganda at pinakamalinis dito sa amin sa isla. Napakaliwalas pa nga ng kanilang lugar at parang bang sarap tumira. First time ko nga lang makapunta dito mga mare, pero ang mga tao ay parang napakatagal ko ng mga kakilala. Meron nga rin sila dito nag-iisang mini grocery store at pagkatapos ay pumunta naman kami sa kanilang high school. Dito nga lang kami pumunta sa entrance mga mare at sabi ko nga wag na kami pumasok sa loob dahil baka kami ay makaabala. Ilang minuto na nga kami nagstay dito sa Barangay Lambak at ang sabi ko nga sa aking buyok ay baka tanghaliin na nga kami. Nakita naman namin itong mga nagtatanggal ng water lily mga mare at ang nakakatuwa dito ay tulong-tulong talaga sila. Nalaman ko nga rin na tumutulong din pala yung dating kapitan at yung nahalal ngayon na kapitan sa pagtatanggal ng water lily. Ay di ba nakakatuwa ni? Medyo nagutom na nga kami dyan mga mare, kaya naman kinain na nga namin ang nabili naming fried chicken doon sa tindahan kanina. Hindi pa nga man lang kami nakakapunta sa susunod na barangay ay nangangati na nga agad ang aking buyo. Ay hindi nga raw niya mawarian mga mare kung bakit nga siya ay nangangati. Ay yun pala naman ay Malanggam ang pangalan ng susunod na baryo na aming pupuntahan. Hindi na nga kami rumuong dito mga mare at baka lalo lamang kaming mangati. Ang susunod na barangay naman ay ang Barangay Kalubakan. Kaya pala naman kami ay aalog-alog ay napakalubak. Ang susunod na barangay naman ay Barangay Subay at malapit na nga ito sa Kabayanan. Hindi na nga ako dumuong dito mga mare dahil napakaraming water lily sa kanilang harapan. Barangay Nabotas naman ang pinakahuling barangay na aming ipapakita dito sa Cardona side. Kapag naman manggagaling kayo sa bayan na ito nga ang unang barangay na inyong makikita. Dito nga sa lugar na ito nahahati ang isla at ang mainland. Kaya nga ito ay tinawag na Nabotas dahil nabutas na nga ang daan. Sa mga oras na ito nga mga mare ay paikot na kami sa kabilang parte ng isla. At ang pinakaunang barangay nga na inyong makikita kapag galing kayo sa bayan ay ang Barangay Kasili. Dito nga rin nakatira ang aming mga kaibigan na si Talim PH at si Marce. Makikikapisa na kami mga mare, kaso ay busy nga pamimiwas kaya hindi na namin siya inabala. Now we are arriving at Barangay Bungbong at dito nga raw maraming puto bungbong. Charis! Parang medyo malaki nga rin tong barangay na to pero never pa nga akong nakatapak diyan. Ang susunod na barangay naman ay ang Barangay Kinagatan. Shoutout nga pala sa kaklasikong taga-Barangay Kinagatan na si Jonalyn Villariña. Ang susunod naman ay itong Sitio Kaypitana, sitio lamang ng Barangay Kinaboogan. Shoutout nga rin sa mga klasiko dyan na si Jerry Joyce at si Mary Rose na kapatid ni Attorney Jake Antrahenda. Ang next naman na madadaanan nating barangay ay Barangay Bangad. Ay nung high school nga ako ay madalas kami dito na nag-i-stroll. Shoutout nga rin sa kaibigan kong si taga-Isla ko, Talim Island at taga
dito nga siya sa Barangay Bangad. Napakarami ko nga kaibigang vlogger dito sa isla, ay paano ba naman ay napakaganda ng aming isla at napakarami ang pwedeng i-content. Naalala ko pa nga tong Pingas mga mare at dyan nga ang dating place ng mga kabataan noong araw. Ang next naman ay itong Barangay Buhangin. Ang kasabihan nga nung araw ay dito nga raw nakatira ang mga magaganda at mga gwapo. Ay totoo naman at banggaganda nga at bampopogi ng mga kaklasikong mga taga dito. Ang balita ko nga rin ay may bagong tayong resort dito sa Barangay Buhangin, kaya sa mga naghahanap dyan, aba ay magpabook na kayo. Ang susunod na barangay naman ay ang Barangay Hanusa at dito nga ako lumaki, nagkaisip at nagdalaga. Ito nga ang Hanusa ang pinakasentro ng Talim Island dahil kapag nandito ka nga ay para ka na ring nasa bayan. Marami ka na nga rin ditong makikitang kainan, gasolinahan, ATM machine at mga grocery store. Ito nga pinapakita kong baywalk mga mare ay napakaganda lalo na sa gabi dahil punong-puno yan ng ilaw at napakarami nagtitinda. Dito nga rin ang pinakamalapit na daanan papunta sa Mount Tagapo na pinakasikat na tourist spot dito sa aming isla. Pero ngayon nga ay sa Barangay Gulod na kayo magpaparegister kapag gusto nyong umakyat dito. Now, let's proceed to Barangay Kaitome, ang inter-barangay capital of Talim Island. Yes mga mare, dito nga madalas ganapin ang basketball inter-barangay dito sa aming isla. At napakagagaling nga ng mga basketball player dito. Shout out sa kaibigan kong si Laguna Lake. Next naman ay ang Barangay Gulod na kung saan meron ditong ospital, paanakan at marami ring kainan. Tanghali na nga yan mga mare at nagutom na nga kami ng aking buyok kaya naman nagdesisyon na nga kaming bumaba at kumain. Papunta nga kami ngayon sa Cheska Tapsilugan dahil balita ko nga ay masasarap nga daw ang mga pagkain doon. Pero bago nga kami makapunta doon ay nadaanan nga muna namin itong Jeb Farm na part din ng Barangay Kaitome. Ay magkakatabi lamang naman ng mga barangay dito. Ayan eh. Dito nga ay pwede kayong mag-camping at mag-unlimited pictorial dahil napakaganda naman talaga ng lugar. Dito nga kami kakain ng tanghalian sa Cheska Tapsilugan located dito sa Barangay Gulod papunta sa Barangay Sapang. Ay di ba bang ganda ng address namin dito sa isla ni? Tomgoods na talaga kami noong mga panahon na yan, kaya naman umorder na nga lang kami ng kanin at ng ulam. Napaka-cozy nga ng lugar nila mga mare dahil napapalibutan nga ito ng mga puno ng kawayan at malakas ang hangin. Shoutout nga rin daw dito sa kanilang staff dahil birthday nga daw niya ngayon. Eh kaso ayaw naman humarap. Inangkas na kami ni Kuya. Oh. Thank you po. Bawat barangay nga ay ginagawa na ang baywalk at malapit na nga itong magdugtong-dugtong. Kaya nga mga mare, medyo kinakabakabahan na nga ako dahil kapag nga nagdugtong-dugtong itong baywalk ay delikado ako sa mga kaibigan ko dahil baka araw-araw yung mga nandito. Next naman ay ang Barangay Sapang na kung saan dito ang pagawaan ng mga bamboo crafts. Kaya naman kung gusto nyo ang umorder ng mga bamboo crafts, kagaya na nga lamang ng papag, mga salaset, ay dito sa Sapang pinakamagandang bumili. Dahil bukod sa mura na ay quality pa ang kanilang mga gawa. Syempre tatak isla yan ay honey. Next naman ay ang Barangay Malakaban na kung saan matatagpuan ang pinakasikat na resort dito sa aming isla, ang Camps and Opel Resort. 1 hour boat ride lang to mga mare mula sa bayan papunta dito, kaya ano pang inaantay nyo? Sunod naman ay ang Barangay Pinagdilawan. Wala naman ako masyadong alam dito sa barangay na ito pero may mga kaklase din ako dito. Kaya shout out sa mga kaklase ko nung high school. Feeling ko nakapunta na ako dito nung high school pero hindi ko lang matandaan. Ngayon naman ay nasa tapat na tayo ng Barangay Ginoong Sanay. Hindi rin ako masyadong pamilyar sa lugar na ito mga mare pero ang alam ko ay meron sila ditong hot spring. Located nga pala ang hot spring sa malalim na sapa na sakop din ng Barangay Ginoong Sanay. Kaso nga lang mga mare na iba na nga ang itsura nito dahil nilagyan na nga ito ng daan. Kung napapansin nyo nga ay ginagawa na ang daan mula Ginoong Sanay papunta sa malalim na sapa at dire-diretso na nga ito papunta sa amin. Ang next naman ay ang Barangay Binitagan. At kung naghahanap nga daw kayo ng mga daing na isda ay dito nga daw marami sa barangay na ito. Dito nga rin nakatira ang vlogger na si Tala na crush nung taga Barangay Gulod. Ang sunod naman sa ating listahan ay ang Barangay Tabon. Alam nyo ba na ang barangay na ito ay nahahati sa dalawa, ang tabong mainit at ang tabong malamig. Dahil sa tabong mainit ay mainit na tubig ang lumalabas at sa tabong malamig ay hindi. Madalas nga kami magpunta dito dahil halos taga dito ang mga kamag-anak ng aking buyo. At ngayon nga ay papunta na tayo sa Barangay Habagatan. May mini resort nga sila dito mga mare at ito ay pagmamay-ari ni Kuya Sari. Kung nanonood nga kayo ng mga vlog ko ay nakasama na nga rin ito. Nung unang punta ko nga dito sa Barangay Habagatan ay humanga talaga ako dahil bang lalaki ng bahay at bang gaganda tapos bang gaganda pa ng kanilang mga garden. Sa mga oras nga na ito ay paliko na kami papunta sa aming barangay at ito nga ay tinatawag na dunggot o runggot. Diyos ko mga mare, napakalalaki ng alon dito at pagka nga hindi ka sanay ay maisusumpa mo nga itong dunggot.
And the last but not the least ay ang aming barangay, ang Barangay Rayap. Malayo nga rin ang aming sityo sa aming pinaka-barangay kaya kailangan mo pang sumakay ng toda. Well, pwede rin namang lakarin pero kung ayaw mo ang pagpawisan ay magmotor ka na lang. Tinawag ngang Talim Island ang aming isla dahil sa hugis nitong patalim. At ito nga ay napapalibutan ng pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas, ang lawa ng Laguna. At alam nyo ba mga mare na ang isla ng Talim ay may 7 pagpapala? Ito nga ay ang hangin na sariwa, tubig na masagana, libreng talbos at isdang pang-ulam, tirahan na di inuupahan, lupaing malayang laruan, pangkabuhayan sa kapaligiran at ligtas sa tutok ng baril. At kung may nakalimutan nga ako at may gusto kayong idagdag ay pwede nyong i-comment sa comment section. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.